Ano ba yan? Lulubog pa tayo sa putik pa. Paano tayo makakaalis niyan dito? I don't know, Mommy. In the first place, hindi ko nga alam kung bakit tayo pumunta rito. Eh look oh, tingnan mo outside. Mukha bang may bahay rito? Sure ka ba talagang dito yung lupang ipinamana sa'yo ni Lolo? I've been here once, Erica. Kaso bata pa ako nun eh. This place changed a lot. Hindi ko na matandaan. So naliligaw na tayo, Mommy. Ay, perfect. I-video ko to. For sure kasi magugustuhan to ng mga viewers ko. Anong nakakatuwa? Stranded sa lugar na hindi mo alam. Stop filming! Hi guys! I am back with another exciting vlog! So I'm with my mom and we're here sa super liblib na lugar. And guess what? We are... Ang sabi ko, itigil mo yan. Lumabas na tayo. Hindi na makakaalis ang kotse natin dito sa putik. Ay, ang killjoy mo, Mommy. Nakakainis. Maglakad-lakad tayo. Baka sakaling makakita tayo ng mahihingian ng tulong. As if naman may tao rito sa napakaliblib na place na to. Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Erica. Hindi ko po totoong pangalan. Pinalitan ko po ang pangalan namin ni Mommy to protect our identities. Ayaw ko po kasing may makakilala sa akin. Gagamitin ko na rin po ang pagkakataon na to para magsabi ng isang sikreto. May gusto po akong i-confess tungkol sa nangyari sa amin ni Mommy a few years ago. May mga kuha po ko ng mga aswang at hanggang ngayon, hindi ko yun binubura sa files ko. Isa po akong vlogger. Galing po kami ni Mommy noon sa Amerika at napilitan kaming umuwi dito sa Pilipinas matapos nilang mag-divorce ng daddy ko. Fil-am po ako. Pero matatas din na mag-Tagalog dahil tinuruan naman ako ni Mommy. Walang nakakaalam na umuwi kami ng Pilipinas noon dahil ang plano ni Mommy, puntahan namin ang lupang pinamana daw sa kanya ni Lolo at doon na kami magsisimula ng panibagong buhay. Tanging maps lang ang merong kami noon. Pero habang binabaybay ang maputik na daan, dahil kakatapos lang umulan, bumaon ang sasakyan namin sa putik at nahirapan ng umalis. Bumaba kami para humingi ng tulong, kahit parang wala namang katao-tao sa lugar. Hanggang sa di kalayuan, nakarinig kami ng kasiyahan. Naririnig mo ba yung naririnig ko, Erica? May mga tao rito. Yes, Mommy, but this is so kadiri. Puting sapatos pa naman yung suot ko, pero puro putik na. Tigil-tigilan mo na nga muna yung kaartehan mo. Ilugar mo nga yan. Mas kailangan nating humingi ng tulong kaysa intindihin niya ang sapatos mo. Ayun, may tao. Nag-angat ako ng tingin nang ituro ni Mommy mula sa malayo. Mula sa ilog sa ibaba, may lalaking naglalakad patungo sa kabilang bahagi ng ilog. Lumulusong siya sa tubig at nakatalikod sa amin kaya hindi kami nakikita. Kuya! 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 Yuhu! Kuya! Help! Agad itong lumingon sa amin nang marinig kami. Huminto siya sa gitna ng tubig. Waring hinihintay kaming lumapit. Nagmamadali kami ni Moming humanap ng daan pababa doon sa ilog. Kahit maputik at madulas, hindi na namin pinansin. Basta mapuntahan namin siya sa baba. Umahon na rin siya sa tubig para mas malapitan siya. Pasensya na sa abala. Nasiraan kasi kami ng sasakyan. Magtatanong lang sana kami kung may alam kayong pwedeng humila ng sasakyan namin para makaalis sa putikan? Pasensya na, pero wala akong alam. Walang sasakyan dito sa amin at mahihirapan talaga makadaan.
Saan ba ang punta nyo? Hindi ba malapit na rito ang barangay Masinit? Malapit na. Malapit sa baryo namin. Anong sadya nyo ron? Ay, totoo ba? Eh kasi pupuntahan sana namin nitong anak ko yung lupang ibinigay sa amin ng tatay ko. Pero hindi ko na kasi matandaan kung saan yung daan. Mukhang sakto pa yata na ikaw ang nahingian namin ng tulong. Mukha nga. Kung may sasakyan kayo, hindi nyo rin madadala yun doon. Lalo pa at tatawid ng ilog at masikip naman ang daanan. Ganon ba? Ay, pwede mo ba kaming matulungan kung ganon? Kukunin lang namin ng anak ko yung mga naiwan na gamit sa sasakyan. Mami, pagod na akong maglakad. Ay, hindi lang ikaw ang pagod. Tumigil ka nga, Erika. Sinasabi ko sa'yo. Bawal ang maarte rito, miss. Yeah, right. Mukhang hindi rin naman kayo pwedeng mag-inarte dahil mahirap kayo. Ang bibig mo, Erika. Mata pobre. Hindi mo pa ako kilala o ang mga tao sa amin para maagang mag-assume ng mga bagay-bagay. Ayusin mo ang ugali mo. Kung ayaw mong ipakain kita sa mga ligaw na hayop dito. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, umayos ka. Kung ayaw mong maging pagkain ng mga hayop dito. Mami, oh! Kung hindi ka aayos, papayag din akong ipakain ka. Pagpasensya mo na yung anak ko, ha? Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Tawagin niyo na lang akong Leo. Ako naman si Amanda at yan ang anak kong si Erika. Ganun ba? Ano nga palang gagawin niyo sa lupa niyo? Pupuntahan niyo lang ba o may balak kayong doon tumira? Napatayuan ng tatay ko ng bahay yon. Dahil sabi niya doon daw siya tumira dati nung binata pa siya. Nakapunta na ako rito kaso isang beses pa lang at bata pa ako noon. Kaya hindi ko na rin siya masyadong matandaan. Ang balak ko sana, doon na kami titira. Sigurado ba kayo? Delikado rito. What do you mean na delikado? Masyadong delikado manirahan sa ganitong liblib na lugar dahil maraming ligaw na hayop. Lalo na rin kung hindi ka marunong makisama sa ibang maninirahan dito. Hindi lahat ng tao makikibagay sa'yo. Ayun na ang sasakyan namin, Leo. Aba, lubog na lubog sa putikan. Pero huwag kayo mag-alala dahil wala namang kukuha niyang sasakyan niyo rito. Bibihira ang mga taong napapadpad dito. Liban na lang kung may sadya talaga. Ay oo nga pala. Kanina may narinig kaming ingay sa di kalayuan. Anong meron at parang may nagkakasiyahan yata? Fiesta roon sa amin. Sakto at makisaya muna kayo. Wait, wow! Is there a party? Meron. Tsak matutuwa ka ron dahil mukha namang mahilig ka sa mga party. Mukhang abala na kami sa'yo, Leo. Ay, kahit ituro mo na lang ang daan papunta roon, pupuntahan na namin yon. Makifiesta na muna kayo sa amin. Kahit yun na lang ang bayad nyo sa tulong ko sa inyo. Let's go, Mami! Mukhang masaya to. Pagdating talaga sa mga ganyang bagay, ito ang tuwa ka. Ay, siya, sige na. Yes, ang galing! I'm gonna film there. Napatingin sa akin si Leo sa sinabi kong yun. Pero hindi siya nagsalita. Halos lahat ng gamit ko, siya na ang nagdala. Ang dala ko lang, yung isa kong malaking bag. Walang kahirap-hirap niyang binitbit yun habang tumatawid kami sa ilog. Samantalang si Mommy, nagrereklamo na rin sa mga dala niya. Ako naman, nakuha ko pang mag-video. Nang makatawid kami, sumuot kami sa isang masikip na daan. At tama nga si Leo. Imposibleng madala namin ang sasakyan doon. Habang naglalakad, mas lumalakas ang ingay na naririnig namin. Malapit na tayo. Nako, mukhang masaya nga rito. Guys, naririnig niyo ba yun? Ang saya, di ba? Excited na ako. Samahan niyo ako makiparty mamaya kasama ang mga taong hindi ko kilala. And oo nga pala, nakalimutan ko ipakilala sa inyo yung guy na tumulong sa amin ni Mommy. Si Leo. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Dali! Itinapat ko sa kanya ang kamera ko. Pero mabilis siyang umiwas ng tingin at umiling. Napanguso naman ako.
Oh, guys, mukhang mahihain si kuya nyo. So let's respect that. Baka hindi lang siya sanay sa camera. Be mindful pagdating natin doon, anak, ha? Bago ka mag-feel, magpaalam ka muna sa kanila. Do you understand me? Huwag ka na rin masyado mag-English at baka mahirapan naman silang maintindihan ka. Anak, nasa Pilipinas ka kaya mag-Tagalog ka. Opo, Mami. Hindi mo na ako kailangan paalalahanan pagdating sa mga ganyang bagay. Tahimik lang si Leo hanggang sa makarating na nga kami sa kanila. Kagubatan ang binaybay namin matapos tumawid ng ilog. Parang nasa paanan yata kami ng bundok. Biglang huminto ang kasiyahan nila sa pagdating namin. Lahat sila napalingon at medyo natakot ako doon. Literal na nakatigil silang lahat mula sa pagsasayaw, sa paglalaro at sa pagkain. Hindi kalakihan ang lugar nila. Mangilan-ngilan lang ang mga bahay sa paligid. Pero nakapalibot sila sa isang malaking espasyo kung saan may mahahabang lamesa sa gitna. At doon nakalagay ang mga pagkain nila. Meron pa doong napakalaking letsong baka. At natakam ako sa amoy. May mga nakasulubong akong bisita dyan sa labas. Patungo sila sa barangay Masinit. Dyan lang sa kabilang ibayo. Kaso nasiraan sila. Naisipan kong imbitahin na rin sila rito sa fiesta natin. Ayos lang ba yun sa inyo? Bay, tinatanong pa ba yan? Ay, ikaw talagang bata ka eh. Alam mo naman palagi tayong bukas sa bisita. Eh, walang problema. Kahit manatili pa sila rito hanggat gusto nila. Nako, salamat po. Happy Fiesta nga po pala at magandang araw na rin. Pasensya na po at mukhang nakakaabala kami sa munti niyong kasiyahan. Ako nga po pala si Amanda at ito naman ang anak kong si Erica. Ay, magandang araw din. Hindi kayo abala. Hindi kailanman magiging abala ang mga taong napadpad dito sa amin. Abay, makisalo kayo rito. Maraming nakahandang pagkain. Hello po. Gusto ko lang po sana mag-ask ng permission. Ayos lang po ba sa inyo na kumuha ako ng video habang nandito ako? Kung hindi niyo po kasi naitatanong, vlogger ako. Gusto ko lang po sanang ma-share yung experience while I'm here. Eh, walang problema, miss. Eh, kung gusto mo, tulungan pa kita sa pagbibideo mo eh. Eh, talaga? That's so nice of you. Buti ka pa mabait. Hindi tulad nung isa dyan. Ako ba ang pinariringgan mo? Ay, sorry. Natamaan ka ba? Erica! Ay, nako. Ay, kabataan nga naman talaga eh. O siya, tumuloy kayo rito. O Leo, ilagay mo na lang sa bahay ko ang mga gamit nila ha. Pagkatapos kumain na kayo rito. Opo, Tatang Amador. Renzo, tulungan mo ako. Medyo marami ang gamit ng babaeng yan. Ay, sige, walang problema pare. Napairap ako sa sinabi ni Leo. Pero biglang napalitan ng ngiti yon nang lumingon sa akin ang lalaking tinawag niyang Renzo. Gwapo ito at matangkad. Moreno ang kulay at maganda ang tindig ng katawan. Mas lumalakas ang dating niya kapag ngumingiti siya. Dahil lumalabas ang kompleto, pantay-pantay at mapuputi niyang ngipin. Puro kubo ang mga bahay sa kanila. Nang marating namin ang bahay ni Tatang Amador, yun yata ang pinakamaayos at natatanging sementong bahay doon. Pinapasok kami ni Leo doon at itinabi niya ang mga gamit namin sa isang malinis na kwarto. Diyan na muna ang mga gamit nyo. Wala namang kukuha ng mga yan dyan. Medyo malayo pa ba rito ang pupuntahan namin, Leo? Hindi na. Malapit-lapit na lakaran na lang naman. Huwag kayong mag-alala at ihahatid na lang din namin kay Ron ni Renzo bago magdilim. Leo, salamat talaga ha. Mabuti na lang talaga at nakita ka namin. Kung hindi, baka naliligaw na kami ni Erica ngayon at kung saan-saan. Walang problema. Tara ho at bumalik na tayo sa labas. Tiyak na kikilalanin kayo ni Tatang Amador ng lubos. Lalo na kung may balak talaga kayong manatili rito. Sure ka ba, Mami, na mag-i-stay tayo rito? Super layo na to sa Kabihasnan. Kahit may kotse pa tayo, mahihirapan namang makadaan.
Ang mahal ng gas, tsaka sure din ako na hindi sapat ang ipon natin para manatili rito ng matagal. Pinag-iisipan ko rin yan. Siguro kahit magbakasyon na lang tayo rito. Tapos magpakita na rin tayo sa lolo at lola mo. Bakit po? Nagtatago po ba kayo sa kanila? Hindi naman. Galing kasi kami ng States. Walang may alam na relatives namin na uuwi kami rito. Medyo personal din kasi kaya naisipan ko sana na dito na lang tumira sa lupang binigay ng papa ko. Kaso ganito pala ang sitwasyon dito. Mukhang mahihirapan kami. Opo. Mahihirapan talaga kayo rito. Pero may madali namang paraan. Aray! Ba't ka naman naniniko pare? Sakit mo na. Masyado ka madaldal. Tara na. Bumalik kami sa labas. Habang naglalakad, kinukuhanan ko sila ng video. Napansin naman ni Renzo ang ginagawa ko kaya pinapanood niya ako. Para siyang aliw na aliw sa ginagawa ko. Pwede ko bang hawakan yan? Tignan ko kung kaya ko. Sure, sige. Ikaw muna yung humawak ng camera tapos itapat mo sa akin. Paano? Ganito ba? Ay, ayan! Ang ganda! Tama yan. Hi guys! Ayan! Kanina naririnig lang natin sila. Ngayon, nandito na tayo! Nakita niyo naman na kanina, galing tayo sa super liblib na lugar. But then, we found happy people here. And super approachable po nila. Fiesta pala rito sa maliit na baryo kaya sila masaya. Napangiti ako habang nagsasalita sa camera. Nag-thumbs up ako kay Renzo para iparating na ayos na yun. Lumapit ako sa kanya at saka pinatay ang pagre-record. Si Mommy, halatang hindi gusto yung ginagawa ko. Pero nahihiya din siyang pagalitan ako sa harap ng ibang tao. Inaya na kami ni Leo na lumapit kay Tatang Amador. Kumiti naman agad ang matanda nang makita kami. Kumain na kayo dito. Tikman nyo tong lechong baka. Bihira lang kami maghanda nito at kapag may okasyon lang talaga eh. Masarap yan, tsaka malinamnam pa. Yan nga po yung naamoy ko kanina pa. Renzo, i-vlog natin. First time ko makakatikim nito. Sige. Sige lang. Salamat po, Tatang Amador. Panigurado, wala kayong kain ng anak mo. Saan ba kasi kayo galing ha? At paano kayo napadpad dito? Galing pa silang ibang bansa, Tatang. May lupa raw sila rito. Diyan sa Masinit. Hinayaan ko silang mag-usap doon. Habang kausap ko naman si Renzo, may hawak akong plato. At kung ano-anong pagkain ang nilagay niya doon. Tikman ko raw lahat ng handa nila. Ito. Kumakain ka ba nito? Bopis yan. Hindi ko alam yan eh. Ano ba yan? Gawa yan sa lamang loob. Tikman mo, masarap yan. Wait, what? Internal organs? Parang ayoko. Sige na, konti lang naman eh. Yan lalagay ko sa gilid ng plato mo. Tapos meron ding chicharon ha. Ay, ayan, mas gusto ko yan. Sige, kuhaan mo ko yan. Masarap isawsaw sa suka yan eh. Sakto, mahilig kaming gumawa ng suka rito. Dahil yun ang pinakapaborito naming sausawan eh. Malasa, maasim, tsaka manamis-tamis na may tamang anghang lang. Just the way I like it. Okay na siguro tong mga pagkain ko. Baka hindi ko na rin maubos eh. Thank you, Renzo ah. Tara, dun tayo sa gilid mo po. Erika, huwag ka masyadong lalayo ah. Huwag kang pupunta kung saan-saan. Yes, Mommy. Kasama ko naman si Renzo. Ay, finally! Makakakain na rin. Kanina pa ako nagugutom sa sasakyan eh. Pag-upo ko para sana kumain, hindi nakatakas sa paningin ko ang paninitig ng ilang tao doon sa akin. Ang iba naman kay Mommy. Medyo nakaramdam ako ng ilang
kaya hindi ko alam kung susubo ba ako ng pagkain o hindi. Abala rin si Mommy sa pakikipag-usap sa matanda. Pero may pagkain na rin siyang hawak na inabot ni Leo. Pansamantala kong inayos ang kamera sa harap ko para libangin ang sarili at hindi masyadong makonsous sa tingin ng iba. Si Renzo, kumakain na sa tabi ko. Pero napansin niya yatang palingon-lingon ako sa paligid. Ngayon ko na. Huwag mo nang pansinin yung mga nakatingin sa'yo. Bihira lang silang makakita ng ibang tao Tsaka isa pa, ang ganda mo kasi. Tapos ang kinis pa ng balat mo. Yung ibang babae kasi rito, malamang naiinggit lang sa'yo kaya nakatingin. Ikaw naman, Renzo. Pero sige, I'll take that as a compliment. Ay sige na, kumain ka na. Masama pinaghihintay ang grasya, hindi ba? Ay oo nga, tama ka. Nagumpisa akong kumain. Inuna kong tikman yung lechong baka. At iniwasan ko talagang mapangiwi habang nginunguya yun. Hindi dahil mahirap siyang nguyain, kung hindi dahil parang walang lasa. Ang tanging nalalasahan ko, ang natural na lasa ng baka. At konting anghang. Pero bukod doon, wala man lang kahit kaunting alat. Pinilit kong lunukin ang unang subo bago ko tinikman ang ibang putahe na inilagay ni Renzo sa plato ko. At lahat talaga yun, walang lasa. Hindi napapansin ni Renzo ang reaksyon ko. Pero sigurado kong kitang-kita sa kamera ko yun. Ayokong magsalita. Bilang respeto na lang din at nakikikain lang naman kami. Tumayo saglit si Renzo para yata kumuha ng inumin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na magsalita sa video ko. Guys, kanina ko pa pinipigilang mag-react. Pero walang lasa yung mga handa nila rito. I don't know why. Parang hindi man lang nilagyan ng asin or else ayoko nang i-voice out kasi nakakahiya. Panoorin niyo na lang ako. Pabalik na si Renzo. O kumusta ang pagkain, Erika? O di ba masarap? O yung bopis, nakakain mo na ba? Hindi pa eh. Eto pa lang. Malinis yan, huwag kang mandiri. Yan ang masarap na lutong lamang loob. Okay, I'll try pero konti lang ha. Oo, promise. Magugustuhan mo yan. Teka, Oh, masarap, di ba? ang weird pero ikakaiba sa lasa niya. Parang smoky or may something na hindi ko may pinpoint. Sabi ko naman sa'yo may secret ingredient kasi yan. Kaya hindi basta-basta matutularan. Secret ingredient? As in spice? O may twist yung cooking process mo? Basta, sikreto nga, di ba? Pero matagal yung niluluto. Pinapakuluan muna ng ilang oras para lumambot. Tapos, saka nilalagyan ng pinagsama-samang sangkap. May nilalagay kaming sauce na galing sa loob. Sa loob? Loob ng hayop? Oo, parang ganun. Basta, paborito yan dito. Lalo na kapag may kasamang kanin na mainit. I admit, it's good. Masarap nga siya in a weird way. Parang hindi ko pa nga natitikman ever sa buong buhay ko. Well, unang beses ko lang naman talagang makakain to. Kaya special yan. Paano naman tong chicharon? Masarap kaya to? Yan, the best yan. Tikman mo, dali. Oh my God! Ang lutong! Tapos, lasang-lasa yung taba pero hindi nakakaumay. Pero parang may smoky flavor din siya. Kasi hindi yan ordinaryong chicharon. Matagal yung pinoproseso. Pinapasingawan muna bago pretuhin. Tsaka yung balat, special yan. Special? From what animal? Secret ulit. Pero safe yan. Paborito ni Tatang yan. Well, ayoko lang tanungin. Baka mandiri ako kapag nalaman ko. Naku, mas mabuti hindi mo na nga alamin. Basta ang mahalaga, masarap. Fair enough. Basta I'm enjoying. Thank you talaga, Renzo. Ako pa. Basta para sa'yo. Gusto kong matikman mo lahat ng special namin dito, pati ng mami mo.
Dahil mga bisita kayo. Mabuti ka pa talaga, mabait no? Kaysa dun sa Leo na yun. Wala na magkita kami, wala na siyang ibang ginawa kundi barahin ako. Ganun talaga ang isang yun. Masungit talaga yun. At saka palaging seryoso sa buhay. Mahirap siyang biruin pero mabait din naman siya minsan. Kailan ko kaya mararanasan ang minsan na yun? O anak, kumusta ang pagkain? Nabusog ka ba? Ayos naman po, Mami. Masarap yung bopis tsaka yung chicharon. Yan talaga ang pinakamasarap sa lahat ng handa riyan. Aba, isang himala. Napakain ka ng pagkain never mo pa natitikman. At ang mas malaking himala ay nasarapan ka. Alam mo bang lamang loob ang bopis? Kasi kung alam mo, sigurado akong mandidiri ka at hindi mo titikman. I know it, Mommy. Pero pinilit ako ni Renzo and it's good. Masarap siya. Mabuti naman at hindi ka nag-overreact. Oh, siya, hapon na rin. Pagkatapos kong kumain at magpahinga saglit, ihahatid na tayo ni Leo sa bahay natin. Okay, Mami. Basta pag may kailangan kayong magina, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin ha. Ganyan din ang tatay mo noon, noong tumira siya dito. Opo, salamat po. Okay po, Ma'am. Oo, gaya nga nagsabi ng nanay mo, tumira ang lolo mo rito nung binata pa siya. Naging kaibigan ko ang isang yon. Kaso biglang umalis nang walang paalam eh. Kilala niyo po si Lolo? Yan ang hindi ko alam. Baka yun na yung panahon na nakilala mo ang lola mo. Kaya hindi na siya bumalik dito. Napatango na lang ako kay Mommy. Hapon na nung mga oras na yon. Pero ang mga tao doon, parang hindi na uubusan ng enerhiya sa katawan. Panay pa rin ang sayawan at tawanan. Nakakatuwa rin naman silang panoorin. Nang matapos si Mommy kumain, nagpahinga na lang siya saglit. Pagkatapos, ay nag-aya na siya para umalis kami doon at tumuloy na sa sinadya talaga naming bahay. Tatang Amador, tutuloy na ho kami ni Erica. Maraming salamat po at hinayaan niyo po kaming makihalubilo rito. Ay walang ano man iha. Basta pag may kailangan kayo ha. Huwag kayong mahihiyang kumatok sa pinto ko. Opo, salamat ho. O siya, kayong dalawa. Leo, Trenzo, ihatid niyo na sila nang makasiguro tayong ligtas silang makakauwi galing dito. Opo, tatang. Natatandaan niyo pa ho kaya kung saan nakatayo ang bahay niyo ron? Hindi nagaano pero pipilitin kong tandaan. Halos 4 na dekada na din ang lumipas nang pumunta kami rito. At saglit lang kami. May kinuha lang na dokumento si Papa. Ni hindi ko nga rin matandaan na dinaanan namin ang barangay ninyo. Nako, mahirap yan kung ganun. Pero sige, subukan na lang ho nating hanapin. Kung hindi natin makita, pwede naman kayong makituloy muna sa bahay ni Tatang. Total, wala rin naman siyang kasama sa bahay nila. Malaking abala na iyon. Kaya sana makita natin ang bahay ni Papa. Nakikinig lang ako sa kanila. Kinuha namin ang mga gamit namin sa bahay ni Tatang Amador. Nilakad namin ang daan na sinasabi ni Leo na papunta sa barangay na sinasabi ni Mommy. Narating na namin yun. Pero bihira lang din pala ang mga bahay. Siguro kayang bilangin. At hiwa-hiwalay rin. Nagtitinginan sa amin ang mga tao. Mukhang nagtataka kung sino at saan kami galing. Hirap na hirap si Moming tandaan kung saan yun. Dumidilim na nga rin. At sa wakas, nang marating namin ang dulo, nakita niya na. Ang kaso lang, sira-sira na yung bahay. Wala nang bubong. Parang kinuha na yata. Dahil tanging kukulambor na lang ang naiwan sa itaas. Napakadugyot na rin ang haligi. Dahil puno na yun ng mga sulat at vandalism. Sira-sira na rin ang bintana. Wala na ring pinto. Ang masasabi ko lang nung mga oras na yun, hindi kami pwedeng tumira doon ni Mommy. Ayan ang bahay ni Papa. Kaso bakit ganyan naman na? Baka inisip po ng mga tao dito.
Na wala na talagang titira kaya ganyan ang ginawa nila. Mukhang ninakaw na rin pati bubong oh. Paano kaya to, anak? Lubog pa naman ang kotse natin sa putik. Hindi tayo makakaalis ngayon dito. Isa pa, gabi na rin ho. Mas makakabuti kung pansamantala doon muna kayo sa bahay ni Tatang. Gagawa rin kami ng paraan para maalis ang kotse niyo ron. Ha? Bakit pa? Pwede nga doon na sila tumira sa bahay ni Tatang kung gusto nila eh. Huwag kang basta-basta nagdedesisyon ng hindi naman alam ng matanda, Renzo. Unang-una, hindi mo bahay yun para magbigay ka ng ganyang suwestyon. Kung pansamantalang pananatili ay ayos lang. Pero kung doon sila titira, hindi pwede. Ayaw ko rin naman tumira dito, no? Walang signal tapos may kasama pang masama ang ugali. Mas mabuti pang umuwi na lang sa Maynila. Doon na lang tayo, Mami. Oo, uuwi tayo roon. Pero wala tayong choice kung hindi makituloy muna ngayon dito. Tara na ho, gabi na. Bumalik kami kung saan kami nanggaling. Maingay pa rin sila. Hindi pa rin tapos ang kasiyahan. May iniinom silang hindi pamilyar na alak sa akin. Lambanog daw yon, sabi ni Renzo. Si Tatang Amador mukhang may tama na ng alak at nagulat siya nang makita kaming bumalik. Oh, ano't bumalik kayong mag-ina? Tatang, binilikan kasi namin ang bahay nila. Kaso, sira-sira na eh. Gusto na ho sana nilang umuwi kaso stranded naman ang sasakyan nila. Ay, ganun ba? Hindi pansamantala. Doon na muna kayo sa bahay ko. May bakante namang kwarto roon eh. Doon na muna kayo. Hindi ho ba nakakahiya yun sa inyo? Ano ka ba? Abay, siyempre hindi. Alangan naman pabayaan namin kayo riyan kung saan-saan. Baka mapano pa kayo eh. Marami pa namang ligaw na hayop dito. Lalo na kapag gabi. Sige na. Magpahinga na rin kayo at oras na. Kami dito nagkakasiyahan pa eh. Malamang abuti na kami ng magdamag dito. Thank you po, Tatang. Pagdating namin sa bahay ni Tatang, agad kaming tinulungan ni Leo at Renzo. Tahimik na kami. Halos walang imikan. Pero ramdam ang pagod naming mag-ina. Pumasok na kayo sa loob. Kami na ni Renzo bahala mag-ayos ng mga gamit ninyo. Salamat, Leo. Sa tulong mo mula kanina pang pagdating namin. Sa'yo rin pala, Renzo. Magpahinga na rin kayo pagkatapos. Opo. Pagkatapos nilang mag-ayos, iniwan na nila kami. Nagligpit sina Renzo at Leo, tsaka tuluyang umalis. Tahimik ang paligid. Ako naman, naisipang silipin ang mga kuha ko kanina. Kinuha ko agad yung camera ko at nilipat sa laptop ang mga video. Tingnan natin kung malinaw yung mga nakuhaan ko. Sana maganda rin yung mga kuha. Habang inuulit ko ang mga kuha ko, may isang frame na pumukaw ng pansin ko. Mula sa gilid ng screen, may isang matandang babae na nakatayo sa likuran ng isang puno. Ano to? May matandang babae sa likod tapos... Teka, biglang nawala. Pinanood ko ulit. Nakatayo pa siya sa gilid ng puno. Sa mga sumunod na segundo, bigla siyang naglaho at pinalitan ng isang baboy ramo. What the hell? Hindi pwedeng glitch lang to. Ang linaw ng transition, oh. Mami, tingnan mo to. May nakita akong kakaiba sa video. Ano na naman yan? Oh, tingnan mo yung part na to, Mami, ah. Ayan, oh. May matandang babae tapos naging parang baboy ramo. Erika, baka naman nagiglitch lang yan. Minsan kasi yung mga camera, di ba, nag-auto-adjust sa light. Kaya parang may distortion.
No, ma'am. Hindi siya distortion. Kitang-kita niyo naman, di ba? Yung shape mismo nagbago. Hindi pwedeng pixelated. Hindi blurring. Eh baka naman sinabayan lang ng movement. Baka may dumaan lang naman talaga na hayop sa likod. Pero ma'am, ang weird, di ba? Oh, look. Ipopost ko ah. That's not just a movement. That's a full transformation, ma'am. Ay nako, ewan ko sa'yo anak ko. Ang mabuti pa siguro ay matulog ka na. Hindi ako makakatulog nito, mommy. Kailangan ko i-upload to para makita ng viewers ko. Baka sakaling alam nila yung sagot. Erika, wala ngang signal dito. Huwag mong sabihing lalabas ka pa. Why not? Mukha namang safe sa labas. At mababait naman yung mga tao rito. No, Erika. You will stay here at matulog ka na. Matalim ang binibigay niyang tingin sa akin, kaya wala akong choice kundi sumunod. Inayos ko ang mga gamit ko at humiga sa tabi niya. Pero hindi talaga ako matutulog. Hinintay ko lang siyang makatulog pagkatapos ay tumakas na ako. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Bit-bit ang cellphone at laptop ko. Sa likod ako ng bahay ni Tatang Amador dumaan para hindi rin nila ako makitang lumabas. For sure sisikat ako kapag in-upload ko to. Hindi lang ordinaryo to. Kailangan ko lang makahanap kahit kaunting signal para ma-upload ko in 1 minute yung video na to. Ang layo na ng nilalakad ko. Nasa gitna na ako ng gubat. Desperada na makasagap kahit isang bar lang ng signal. Pero wala talaga akong makita. Sa pagkakatanda ko noon, sa ilog kung saan kami dumaan, doon pa kahit papano, may nasasagap na signal. Kaya doon ko binalak na pumunta kahit malayo. Sa gitna ng paglalakad ko, nakarinig ako ng mga kaluskos at yapak sa tuyong dahon. Ano yun? Lumingon-lingon ako. Walang kahit sinong tao. Tsaka ko lang napansin, mula sa may bandang kanan, may gumagapang sa dilim. Mabigat ang mga yabag. Tsaka ko ito tuluyang nakita nang dumaan sa bahaging naliliwanagan ng buwan. Hindi. Ano yan? Katulad niya yung nasa video pero mas malaki. Isang dambuhalang baboy ramo. Itim na itim, malaki at matatalas ang pangil at naglalaway. Nakatingin sa akin na para bang hayok na hayok. Dahan-dahan itong lumapit habang sumisinghot, tila inaamoy ako. Tulong! Tulong! May malaking baboy na mo! Pero walang sumagot. Kahit anong sigaw ko. Malayo-layo na rin kasi ako sa mga bahay. Mukhang kahit anong sigaw ko, walang makakarinig sa akin. Umatras ako, pero nadulas ako sa damuhan. Tumilapon ang laptop ko sa gilid. Hindi ko na yun inintindi noong mga oras na yun. Hindi ko maalis ang tingin ko sa malaking hayop na nasa harapan ko. Mas lumapit pa ito. Halos isang dipa na lang yung layo niya sa akin. Nag-angat ito ng ulo, tsaka umatungal. Tila nananakot palalo at naghahanda para umatake. Please! 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 Huwag ka lalapit sa akin! Please! Ah! Nagtakip ako ng mukha, naghintay sa bagsik ng pangil na kakagat sa akin. Pero isang matinis na tunog ang sumunod. Ikaw na namang hayop ka? Alis! Umalis ka rito! Leo? Mula sa kadiliman, lumitaw si Leo. May hawak siyang tirador.
Tinamaan niya ang baboy ramo sa tiyan. Napaatras ito, umuungol at bahagyang nangingisay ang katawan. Ano yan? Hayop ba talaga yan? Ligaw na hayop. Pag-aalaga lang ang mga ganyan dito. Nakakapatay sila ng manok, kambing, aso, tsaka baka. Ngayon pati tao na sa tigas ng ulo mo. Leo, hindi yan basta hayop. Kanina sa video, nakita ko. Hindi mo dapat nilalakad tong lugar na to sa oras ng gabi. Ano bang ginagawa mo rito ha? Hindi ba't nagpapahinga ka na? Kung di ako dumating, baka nilalapa ka na ng isang yun. Naghahanap lang ako ng signal. Kailangan kong i-upload yung... Signal? I-upload? Alam mo bang muntik ka nang mamatay dahil dyan sa katangahan mo? Ano bang napapala mo sa ganyan? Umuwi na tayo, ngayon na. Hinila ako ni Leo pabalik, pero hindi ko maiwasang lumingon sa hayop. Umiiyak ito habang lumalayo. Leo, parang hindi normal yun. Parang kakaiba. Hayaan mo na. Basta, wag mo nang uulitin to. Kinuha niya ang mga gamit kong tumilapon. Tahimik na kaming naglakad pabalik. Sa paglapit namin sa bahay, nadaanan naming muli ang mga nag-iinuman sa tapat. Takot na takot pa rin ako at nanginginig. Hindi pa nakatulong na sobrang lagkit na mga tingin sa akin ng mga lalaking nag-iinuman. Animoy mga hayok sa babae. Bilisan mo, huwag ka nang tumingin sa kanila. Bakit parang ang babastos nila? Hindi lang sila bastos. Mga hayop yung lasing na yan. Hinawakan ako ni Leo sa braso at iginiya pabalik sa bahay ni Tatang. Nakasalubong namin ang nagmamadali at humahangos na si Renzo. Nakayuko siya kaya hindi niya kami napansin at nabangga niya si Leo. Duguan ang mga kamay niya at may mansa ng dugo ang suot niyang kulay asul na damit. Shit! Kayo pala yan, Leo. Erika, saan kayo galing? Diyan lang sa labas. Ikaw, saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Hingal na hingal si Renzo. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa amin. Oh my God, dugo ba yan? Hindi. Hindi to sa akin. Pinakatay lang ako ni Tatang ha. Sabi niya magkatay pa raw ako ng dagdag na pulutan eh. Baboy? Wala raw kasi silang pulutan eh. Tinignan ko si Leo. Hindi siya nagsalita. Pero parang tumalim ang mga mata niya. Akala ko magtatanong pa siya. Pero bigla na lamang siyang tumango. Tsaka tinapik si Renzo sa balikat. Sige na, asikasuhin naman ang pinagagawa ni Tatang. Ihahatid ko lang to si Erika sa kwarto nila. Tapos mag-usap tayo. Oo. Diyan lang ako sa bahay ni Tatay Erning. Punta mo na lang ako ha. Sige, Erika, tara na. Tuloy-tuloy ang lakad ni Renzo papasok sa isang bahay. Hindi na siya lumingon. Nanginginig pa ang mga daliri niya. Alam mo, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Gabi na, magpahinga ka na. Baka magising pa ang mami mo at hanapin ka. Napakagat ako sa labi. Gusto ko pa sanang magsalita. Pero parang may bumara sa lalamunan ko. Tumingin ulit si Leo sa akin. Para bang nagbabanta o nagmamakaawa na wag ko na lang pansinin ang lahat. Pumasok ka na. Baka bumalik yung baboy na mo kanina. Hindi na yun babalik. Natamaan ko na. Bukas, hanapin namin kung saan nagmula yun. Ako nang bahala. Tumango na lang ako sa kanya. 10:00 na noong mga oras na yun. Kahit may takot pa, nakakaramdam na rin ako ng matinding antok kaya pumasok na ako sa kwarto namin ni Mommy. Dahan-dahan akong pumasok.
Mahimbing pa rin siyang natutulog. Malamang ay napagod siya sa mahaba-habang pagmamaneho. Pagkatapos ay naglakad pa kami ng malayo. Sinikap kong wag gumawa ng kahit na anong ingay para hindi siya magising. Nang makatabi ako sa kanya, doon ko naramdaman ang labis na antok, kaya naman nakatulog agad ako. 3:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako sa isang malakas na kalabog sa bubong. Wala ngang maingay sa labas. Mukhang tapos na silang mag-inuman. Pero kakaiba ang ingay na naririnig ko sa bubong. Ano yun? May kumakalabog sa bubong. Mami! Mami, gising! Anong oras na ba? Bakit ka... Ano yon? May tao sa bubong? Bakit may kumakaluskos? Hindi ko alam. Kanina pa yan. Parang may kumakayod na parang kuko, Mami. Ay, naku po, Diyos ko, Erika. Bakit may hayop sa bubong? Ano yon? Hindi kaya may aso? Hindi ko po sigurado. Kanina pa ako may nararamdamang kakaiba. Tumalon! Tumalon yung hayop, Diyos ko! Parang bumagsak sa bintana. Mami! Oh my God! Tingnan niyo! Sa bintana! Ano yung mga yan, Diyos ko po? Iligtas niyo kami. Erika, anak ko, ito ka lang sa akin. Hindi sila hayop! Hindi rin tao, Mami! Anong gagawin natin? Totoo ba ang mga aswang? Hindi ko alam. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng mga tulad nila. Isarado mo yung kurtina. Dalian mo. Tulong! Tulungan niyo kami! May halimaw sa labas! Erika, kumuha ka ng kutsilyo, dali. Kung pumasok sila, lalaban tayo. Hindi na ako nagreklamo na panay utos sa akin si Mommy. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina para kumuha ng kutsilyo, pero wala akong nakita. Pero nakakita ako ng gulok at sa tingin ko, mas makakatulong yun sa amin. Kaya mabilis ko yung kinuha. Mami! Parang papasok sila! Hindi sapat tong bintana! Mukhang ang lalakas nila! Erika! Erika, dito ka lang sa likod ko. Ay, Diyos ko, ano ba to? Mami! Binabasag nila yung salamin! Walang niya. Anong kaguluhan to? Kanina ko pa kayo naririnig ah. Tigil-tigilan niyo yung pagkakalampag niyo sa bahay ko. Mga uhaw na inutil. Sa pagdungaw namin ni Mommy mula sa kurtina, nakita namin si Tatang Amador. Nakasombrerong kupas, dala-dala ang bote ng lambanog, paika-ika sa kalasingan, pero diretso ang tingin sa 3 halimaw. Si Tatang Amador! Tatang, umalis po kayo dyan. Mga halimaw po yung nasa labas. Punyeta kayo mga tarantado kayo eh! Magsialis kayo dito! Hindi ako magdadalawang isip na bariling ko kayo sa ulo! Laking gulat namin nang humarap si Tatang sa mga nilalang, ni hindi man lang nanginig o umatras. Tinitigan niya ang mga yon at sa isang saglit, tila natahimik ang paligid. Hindi niyo pa ako narinig? Kailangan ko pa bang ulitin? Pinapalayas ko kayo! Erika, bakit parang hindi natatakot si Tatang? Ewan ko po. Parang sila pa ang natatakot sa kanya. Hindi ko na ulitin. Bumalik kayo kung saan kayo nararapat. O ako mismo ang lalapa sa inyo! Bigla na lamang nagsitakbuhan ang 3 nilalang. Mabilis. Parang takot na takot sa sinabi niya. Parang mga hayop na nakakita ng tunay na leon. Nilisa nila ang paligid, kasabay ng pagbalik ng katahimikan. Ano nangyayari? Tatang, ano pong ginagawa ninyo?
Wala, mga ligaw na mababangis na hayop lang yon. Pero hindi po sila ordinaryong hayop. May pulang mata, parang tao ang katawan. Huwag yun na masyadong isipin. Madalas yan dito sa baryo kapag malamig ang gabi. Nagsisilabasan ng mga tulad nila mula sa masukal na gubat. Pero yung itsura nila, parang... Amanda, alam ko na ang mga tulad nila. Matagal na ako nakakakita noon pa. Hindi kayo ang una. Basta huwag kayong lalabas kapag ganitong oras. Tahimik kaming napatingin ni Mommy kay Tatang. Tumalikod na siya sa amin. Mukhang lalakad na papasok sa bahay. Maya-maya nga lang, narinig na namin ang pagpasok niya sa pinto. Tulog na kayo. Ako na ang bahala sa gabing to. Babantahin ko kayo. Kahit lasing ako. Hindi kami agad nakatulog ni Mommy. Maraming tanong ang pumasok sa isip namin. Labis din ang nararamdaman naming kaba. Pero isang bagay ang naging malinaw. Natakot ang mga halimaw. Hindi sa sigaw namin ni Mommy. Hindi sa itak. Kundi kay Tatang Amador. Nang mag-umaga, bakas sa amin ang matinding puyat. Pero hindi pa kami lumalabas ng kwarto kahit na naririnig naming may nag-uusap na sa labas. May kausap yata si Tatang Amador, habang kami naman ni Mommy nag-uusap kung paano kami magpapaalam na uuwi na kami. Bumalik na lang tayo sa Maynila, Mommy. Hindi na talaga safe here. Oo anak, alam ko. Nasaan ka ba naman ang makakakita ng ganong kalaking mga hayop? Hindi yun normal. Tsaka, Mommy, sorry po pero tumakas ako kagabi habang natutulog ka. I was just hoping na makahanap ako ng signal. Kaso, habang naghahanap ako, bigla rin may sumugod sa akin ganong kalaking hayop. Hindi po kaya aswang yung mga yun? Posible. Kahit nga hindi pa ako nakakita ng ganong aswang, alam kong ganon ang wangis nila sa mga kwento na naririnig ko. Kaya baka mamaya tama ang hinala natin. Baka mga aswang sila. Kaya kailangan na po nating umalis. Ayoko na rin po magstay dito ng panibagong araw. Baka kung ano pang mayari. Kailangan muna nating magpaalam na maayos sa kanila. Pagkatapos ay magpatulong tayo na baka kaya naman itulak ang sasakyan natin paalis. Sige po, Mami. Ay halika na, umalis na tayo. Oh, gising na pala ang mga bisita ko. Ay, maupo na kayo dito at magalmusal. Sige ho. Salamat ho. Kamusta naman po ang tulog ninyo? Nako, hula ko'y nahirapang makatulog ang mga yan. Yan ako, muntik na silang atakihin ng mababangis na hayop eh. Eh, mabuti na lang at napalis ko. Ano ho? Bakit hindi niyo ako tinawag? Eh, masyado ng gabi. Eh, tsaka kung tatawagin ka pa eh, baka tuluyan na silang nakapasok sa bahay ko. At nalapa ng mga yon. Mabuti naman ho at napaalis ninyo. Eh, ikaw naman talaga, Leo eh. Alam mo namang walang sino man ang hindi takot sa akin dito. Di ba? Kahit kampun pa yan ng demonyo, nako. Isang salita ko lang, mapapalis ko yan. Ang galing nyo nga po kagabi. Hindi kayo natakot. Kailangan wag matakot, Iha. Dahil kapag nakita nilang takot ka, mas lalo ka nilang tatakutin. Eh kaya kailangan mong magpanggap na malakas ka. Nang sa gayon eh, masindak mo rin sila. Pero pwede ho bang magpaalam na kami ng anak ko na umalis? Nakakahiya na rin ho kasi kung mananatili pa kami rito ng matagal. Eh ayos lang naman. Pero ngayong araw kasi, gagawa kami ng pasasalamat yan sa labas. Eh taon-taon namin ginagawa yan pagkatapos ng piste. Eh alam mo na, magdadasal kami para sa mabiyayang taon na ibinigay sa amin. Eh magtatagal din yun ng maghapon. Eh gusto ko sana makipulong kayo sa amin bago ko kayo payagang umalis. Baka po gabihin kami sa daan? Eh mas mainam ngang umalis ng gabi para hindi na mainit. Eh alam mo, pagkatapos ng pasasalamat, tulong-tulong din kaming lahat na alisin ang sasakyan ninyo sa putikan. Talaga ho? Oo, eh kaya makisali muna kayo sa amin. O sige ho.
nagkatinginan kami ni Mommy at mukhang wala na talaga kaming choice kundi pagbigyan ang matandang bukas na tumanggap sa amin. Dinig ang ingay sa labas. Mukhang may pinaghahandaan nga sila. Nang nagtawag na si Tatang Amador para magtipon-tipon kami sa labas, sumunod na kami. At doon nanlaki ang mga mata ko. Higit sa 10 baboy ang nakahiga sa lupa. May isa pang kalabaw at baka. Pero lahat sila duguan at mukhang patay na. Nilalangaw na rin. Agad akong napalingon kay Mommy. Tulad ko'y nanlalaki rin ang mga mata niya. Huwag kayong mag-alala at normal yan. Ganyan kami magpasalamat sa biyayang ibinigay sa amin. Anong gagawin niyo sa mga hayop na yan pagkatapos? Papaanod sa ilog. Ano? Bakit? Ang tawag doon paghahandog. Para sa kalikasan na siyang bumubuhay sa amin sa buong taon. Huwag ka ng maraming tanong. Parehas kaming nawiwirduhan ni Mommy. Naisipan kong iset up ang camera ko sa pwestong hindi nila agad mapapansin. Gusto kong kunan ang gagawin nila. Si Renzo, nakita ko sa isang silid. Matamlay at namumutla. Halina't palibutin na natin ang mga handog! Pinalibutan nila ang mga hayop at hindi namin alam ni Mommy ang gagawin namin. Napilitan na lang kaming makisali sa kanila nang marahan akong hilahin ni Leo. Nagsimula silang palibutan at ikutan ang mga kawawang hayop habang may binibigkas silang ritual na hindi ko maintindihan. Hindi kami makakilos ni Mommy. Parang may bumara sa dibdib ko habang pinapanood ko sila. Isa-isa, hinawakan ng mga tao ang duguang mga hayop. Tila ba may sinisimbolo ang bawat kilos. May ilang umiiyak, may tumatawa. Parang lahat sila wala sa sarili. Kalikasan, tanggapin mo ang aming handog. Kami muling humahanap sa iyo upang magpasalamat. Sa ulan, sa araw, sa ani, sa buhay. Tanggapin mo ang aming panalangin. Erika, hindi na to normal. Hindi ito basta pasasalamat. Alam mo, Mami, para silang baliw. Sino bang gumagawa ng ganito? Habang paikot sila, isa-isang inilubog sa putik ang mga kamay nila at pinahid sa mga katawan ng hayop. Ang init ng araw ay nagsimula ng tumirik pero wala sa kanila ang tumitigil. Pawisan at habol hininga na ang lahat, pati si Leo. Leo, baka pwedeng makaupo muna kami ng anak ko. Hindi kami sanay ng ganito. Sige, maupo na muna kayo sa lilim. Hindi kasi kami pwedeng tumigil at baka maputol ang biyaya. Tumango kami at tumatras saka naupo sa lilim ng isang puno. Pagod at gutom na kami habang sila'y patuloy sa pagsigaw ng mga dasal. Paulit-ulit parang sirang plaka. Anak, hindi na ito tama. Dapat na tayong tumakas. Mukhang hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Ngayon na? Paano kung may makakita sa atin? Itaon natin na lahat sila ay pagod na para hindi na nila tayo mapansin. Tumingin ako sa paligid. Si Renzo, nakaupo na rin sa gilid, parang lutanga. Lumapit ako ng kaunti habang hindi nakatingin ang lahat. Renzo, ano ba talagang nangyayari dito? Bakit sila ganyan? Bakit kayo ganyan? Hindi na kayo makakaalis. Lahat ng pumunta rito, hindi na nakakabalik pa sa pinagmulan. Ano?
Kapag natapos ang ritual, may pipiliin silang ialay sa ilog. Buhay, hindi ng hayop, kundi ng tao. Para tuluyang tanggapin ng kalikasan ang sakripisyo. At kami yun? Oo, isa sa inyong dalawa ng mami mo. O baka parehas kayo. Pero kung gusto niyo mabuhay, tumakas kayo bago lumubog ang araw. Paano kami makakalis dito? Tulungan niyo ang sarili ninyo. Hindi ako pwedeng mag-traitor sa grupo ko. Please, Renzo, tulungan mo na kami. Pasensya na, pero hindi pwede. Iniwan ako ni Renzo at bumalik na siya sa grupo nila. Bumalik ako kay Mommy. Nanginginig ang mga kamay ko. Tumingin siya sa akin. Halatang naghihintay ng sagot. Anak, anong sabi niya? Mami, kailangan na daw nating umalis dito. Ang sabi ni Renzo, iaalay raw ang isa sa atin. O baka pares daw tayo. Ano? Yun po ang sinabi sa akin ni Renzo. Tulungan daw natin ang sarili nating makaalis dahil hindi siya pwedeng mag-traitor sa kanila. Paano na tayo makakaalis dito? Kumilis na tayo, Mami. Kahit mga importanteng gamit na lang ang maidala natin paalis. O sige, kailangan hindi nila mapansin kumikilos na tayo ng paalis. Sana hindi magsumbong si Renzo. Kabadong-kabado kami ni Mommy. Hindi pa kami makaalis sa kinauupuan namin dahil may iilang mga matang nakatingin sa gawi namin. Pasulyap-sulyap din si Tatang Amador. Sa una, hindi mo aakalaing para silang mga kulto. Pero nung mga oras na yun, doon ko napagtanto na para pala silang ganun. Ang mga ikinikilos nila ay kakaiba talaga. 3:00 nang mapansin namin ni Mommy na parang sobrang pagod na sila. Nagkaroon kami ng pagkakataong pumasok sa bahay ni Tatang Amador. Hindi ko nakalimutang kuhanin ang mga gadgets ko at ang kamera na inilagay ko sa isang gilid. Nakuhanan ko ang lahat ng ginagawa nila. Maingat naming tinipon ng ilang mga importanteng gamit. Walang ingay, bawat yabag. Sinisikap naming wag makalikha ng kahit na anong tunog. Nang matapos, sa bintana kami ng kwarto dumaan para sa likod kami dumaan at hindi kami makita sa harap. Anak, dito na tayo sa likod dumaan. Oo, Mami. Dahan-dahan lang po. Ay, Diyos ko. Sana makalabas tayo ng buhay. Ay, tara na, bilis. Nagtatakbo agad kami sa gubat, palayo sa baryo. Nang makadaan kami sa likod ng mga bahay nila. Ang tunog ng sigawan nila ay unti-unting napalitan ng katahimikan at tunog ng kalikasan. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang tumatakbo. Mami, huwag tayo maghihiwalay. Oo, maghawak lang tayo ng kamay habang tumatakbo. Kailangan na nating makarating sa ilog. Baka doon may signal na ulit para makahingi tayo ng tulong. Sana. Tumakbo kami ng tahimik hanggat maaari, hanggang sa umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tunog. Isang mababaw pero malinaw na agos ng tubig. Mami, ilog na to. Oo nga, anak. Bilisan natin. Nang makarating kami sa gilid ng ilog, agad kong kinuha ang cellphone ko. Umaasang makasagap ng kahit katiting na signal. Ay, wala pa rin. Subukan mong umakyat dyan sa bato, anak. Baka magkaroon. Ay, may isa! May isang bar! Ay, bilis, anak. Tawagan mo na ang kahit sino. Si Lolo na lang.
Nanginginig ang daliri ko habang tinatype ang pangalan ni Lolo sa contacts. Nang makumpirma kong nagri-ring, halos mapaluha ako sa pag-asa. Please, sagutin niyo. Please, Lolo. Nakatawag ka. Opo, Mami. Tumatawag na ako. Oo po, napatawag ka. Lolo, we need your help. Nandito kami sa binigay mong lupa kay Mami. Nakakatakot ang mga tao rito. Ano apo? Kapi ka. Nasaan ba ang mami mo? We're here sa barangay Masinit. Sa lupa mo. Ano? Anong ginagawa niyo dyan? Hindi na dapat kayo pumunta riyan at paano niyo yan natunton? Lolo, nakakatakot po. Hindi po namin alam kung paano kami makakaalis. Magmadali na kayo sa pag-alis ninyo dyan. Pugad dyan ang mga aswang kaya ako umalis dyan noon. Ano po, Lolo? Hindi ko kayo maintindihan. Putol-putol ang linya. Mga aswang silang lahat dyan. Ano? Umalis na kayo dyan sa lalong madaling panahon. At saan nyo balak pumunta, ha? Akala nyo ba makakatakas kayo? Mga kasama, nandito ang mga alay. Isa-isang nagsilabasan mula sa dilim ang mga taga-baryo. Sa gitna nila, si Tatang Amador. Nakangiti, pero may halong lamig sa mata. Saan niyo balak pumunta, ha? Hindi na kayo makakaalis dito. Swerte na lang ng tatay mo, Amanda. Nakalabas pa siya rito ng buhay. Anong kinalaman ng tatay ko rito? Lahat ng sakit ko. Siya ang dahilan. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pero tila nung swerte ko naman nung bigla kayong dumating. Para niyong ipinain ng mga sarili ninyo para sa paghiganti ko kay Alejandro. Hindi namin alam yung sinasabi niyo. Siyempre hindi. Bakit niya naman ikakwento ang ganito mga bagay, hindi ba? Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Pero akala ko po, kaibigan niyo po siya. Kaibigan? Kaibigan kong taksil. Matatawag mo bang kaibigan ng taong pinagtaksilan ka? Pinaibig niya ang babaeng matagal ko ng mahal. Si Gayang, ang babaeng akala ko, makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Alam ng lahat na akin siya. Pero dumating si Alejandro. Malinis, edukado, at walang alam sa hirap ng buhay namin. Tinanggap namin siya dahil mabait siya. Kahit hindi pwedeng tumanggap ng tao rito sa amin, pinatuloy ko siya. Pero ano? Ha? Inagaw niya sa akin ang babaeng mahal ko. Si Lolo at si Gayang. Oo, at ang masaklap at hindi ko pinakamatanggap. Tinulungan niya si Alejandro. Ginamit niya ang tiwala ko at ang pagmamahal ko. Alam niyang bawal magmahal ng tagalabas. Pero anong ginawa niya? Sa kabila ng lahat, pinatay siya ng sarili niyang pag-ibig sa lalaking yon. Tinuruan niya si Alejandro kung paano tumakas. Ginamit ang sarili niyang katawan bilang alay. Siya mismo ang nagpanggap na inialay para hindi habulin si Alejandro. Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang nakaalam! Sobrang sakit ang ginawa sa akin ng ama mo! Nakatakas siya at masayang nabuhay. Pero ako, gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang huling sigaw ni Gayang bago siya sunugin bilang parusa. Tila akong pinapatay ron. Kaya niyo kami gustong isama sa ritual? Kaya niyo kami iaalay? Hindi lang dahil kailangan namin ng sakripisyo. Kailangan kong makaganti kay Alejandro sa pamamagitan ninyo mag-ina. Tama na! Dumating si Leo, may dalang itak, kasama si Renzo. Hindi na kami makakapayag sa ganitong gawain ninyo. Hindi na namin gusto ang ganitong klase ng pamumuhay. Paulit-ulit tayong pumapatay para mabuhay. Mga traitor! Lahat ng pinagsamahan at ginawa natin, itatapon niyo lang para sa dalawang to! Oo, dahil hindi ito ang buhay na gusto naming panatilihin. Ayoko nang makita may magmamakaawa sa harap ko. Ayoko nang magdala ng bangkay taon-taon. Tumakbo na tayo, anak! Dali! Huwag niyo hayaang makalayo sila! Huwag patakasin ang mga alay.
Tumakbo na kayo papunta sa kotse nyo. Bilis! Huwag na kayong lumingon kahit ano pang mangyari. Kami na bahala dito. Basta, tumakbo na kayo ng mabilis. Leo! Umalis na kayo. Kami na ang huling sakripisyo kung kailangan. Nagtatakbo kami ni Mommy paakyat. Napalingon ako muli sa kanila. Si Leo, mabilis na umatake sa unang sumugod sa kanila. Isang matandang aswang na may matulis na kuko. Hindi pa man nakalapit, sinunggaban na niya ito sa leeg gamit ang itak. Umungol ito habang bumabagsak sa lupa. Lahat ng sumusubok na habulin kami, agad nilang napipigilan. Renzo, sa kanan mo! Nakita ko! Tumalon si Renzo paikot at gamit ang itak, pinutol ang braso ng sumugod sa kanya. Dugo ang bumalot sa kanyang mukha, pero hindi siya tumigil. Hindi na ako matatakot sa inyo! 2, 3, 4 na aswang ang sabay-sabay na lumapit. Umikot sina Renzo at Leo. Sinasalo ang bawat galaw. Sa isang iglap, tinamaan si Leo sa tagiliran. Napaigtad siya, pero bago pa siya tuluyang bumagsak, itinulak niya palayo ang kalaban at isinandal sa puno. Hindi pa tapos to. Pumagit na si Renzo. Nakita niyang pinagtutulungan na si Leo, kaya mabilis siyang sumugod, tumalon, at tinaga ang likod ng isang aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito. Leo! Diyan sa gilid! Ako na sa harap! Hindi pa tayo pwedeng bumagsak. Hindi pa, habang hindi pa sila ligtas. Mula sa likod ni Erning, dumudugo ang bibig. Bitbit ang mahabang sibat. Papalapit siya nang hindi napapansin ni Leo. Ngunit si Renzo, agad niya itong namataan. Leo! Salamat, kapatid. Please! Doon na tayo sa sasakyan. Tutulungan natin sila. Tumakbo sila sa direksyon namin papunta sa sasakyan. Ang gulong nasa putik pa rin. Si Mommy, sinusubukang buhayin ang makina. Umaandar na ang makina pero hindi makabuelo. Leo! Renzo! Please, kailangan namin ng tulong. Pumasok ka na sa loob, Erika. Kami na bahala. Oo! Oo! Leo! Sabay tayo sa likod. Handa ka na? Kahit tuguan pa ako. Basta makaalis sila. 1, 2, 3, tulak! Sa unang tulak, hindi pa rin gumalaw. Pumosisyon si Leo at Renzo. Buong lakas nilang isinandal ang katawan sa likuran ng sasakyan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang mula sa ibaba. Huwag silang paalisin! Mga traidor kayo! Pabayaan nyo na kami! Andar na! Sa huling tulak, bumaon ang paa ni Leo sa putik. Ngunit bigla ring gumalaw ang sasakyan. Umandar ito, unti-unti, palayo sa lugar na yon. Leo! Renzo! Sumakay na kayo, dali! Hindi na namin kailangan. Basta, makaalis lang kayo. Ituloy nyo na ang buhay nyo at kalimutan nyo ang nangyari dito. Panatilihin ninyong lihim ang aming baryo. Salamat! Salamat sa lahat! Basta, alisin nyo kami sa memorya ninyo. Basta mabuhay kayo, sapat na yun. Lumingon ako mula sa likuran. Sina Leo at Renzo, duguan, hingal, at halos hindi na makatayo. Tinitignan kami habang kami ay palayo. Sa mga mata nila, wala nang takot. Wala nang panghihinayang. Tanging hangad na mabuhay kami. At doon natapos ang lahat. Umalis na kami. Iniwan silang nakikipaglaban para sa amin. Hindi ko alam kung anong sinapit nila.
Pero kung buhay kami ngayon, utang namin yun sa 2 halimaw na piniling maging tao. Higit 3 taon na po ang nakakalipas. Nagpapasalamat si Lolo na nakaalis na kami sa lihim na baryong yun ng mga aswang. Ikinwento niya rin po lahat ng nangyari sa amin noon. Hanggang ngayon po, nasa akin pa rin ang mga video na nakuhanan ko. Pero wala po sa plano kong i-upload ang mga to. Paulit-ulit ko rin pong pinapanood yun at hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Ngayon po medyo sumisikat ako online. Marahil dumaan na rin po ang isa sa mga video ko sa feed ninyo. Pero wala po akong balak na magpakilala. Habang buhay ko na lang din pong itatago ang mga pangyayaring nakuna ng kamera ko. Kasama ang mga aswang na inakala naming mabubuting tao. Ang mensahe ko para kina Leo at Renzo, ang tanging mga karakter sa kwentong ito na hindi ko pinalitan ang pangalan. Sana nakaligtas kayo. At sana naririnig niyo ito ngayon. Gusto kong magpasalamat ng lubos sa ginawa niyong pagligtas sa amin ni mommy ko. Habang buhay kong tatanawin itong utang na loob sa inyong 2. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Erica at maraming salamat sa pakikinig. Kung mapili ang kwento kong ito at ikaw ang nasa sitwasyon ko, ia-upload mo ba online ang mga video o itatago na lang din ito?